Ngayon, yung maximize conversion value, um, pag medyo magme-make sense to pagka nag-set up na tayo ng conversion. Yung conversion value, ito yung kada isang action na gusto mong gawin ng lead or ng visitor sa website mo, ano yung corresponding value nun. For example, for Endantes, may mga corresponding value yan. Pagka nag-book siya ng trial, yung value nun is 500 pesos. Pagka nag-send lang siya ng message, kinlik niya yung chat icon, may value yun na kasi inquiry lang yun, hindi pa siya nag-book, ang value lang niya is 100 pesos. Oh, pagka meron pa siyang ibang ginawang action, mas mababa na yung value. So primarily yung main value, meron kaming primary action na mataas yung value. So pagka kunwari itong campaign ko na to, alam ko na mataas yung conversion niya. Tapos alam ko na gusto ko siyang i-optimize. Gusto kong yung ginagawa ng maximize conversion value, isasabi mo, ito yung primary action ko. Ito yung mataas na value. Ito yung gamitin mong targeting option. Tapos, so kung yung pinakamataas na value, kasi iba-iba yung type of conversion. Meron sila tinatawag na primary conversion, tsaka secondary conversion. So kung yung primary conversion mo ay mataas yung value, so pwede mong gamitin to para yung algorithm mag-optimize siya towards dun sa mataas ang value. Pero, yun yung, yun yung logic ng algorithm. Pero sa experience namin, medyo mahirap makakuha ng conversion. Sa experience lang namin to, baka iba yung experience ng iba dyan. Nahihirapan kami dito sa maximize sa conversion value. And to be honest, mas nag-work sa amin pagka lead generation, yung TCPA. Yan. Ngayon, yan, kung meron kayong, kung na-try ninyo na to, tinry na namin to sa campaign na ang budget is 100K per month. Alam namin na mas naging successful kami sa TCPA kaysa sa maximize conversion value. Even Question. though, 100K as in 100,000 pesos per month? dollars. Dollars. Wow. Damn. Yeah. So, kaya nagkaroon kami ng chance na matutunan yung iba't ibang type of, kasi na-try namin mag-experiment sa iba't ibang bidding strategy. Yan. So, yung target ROAS is sinasabi niya na, target ROAS is return on ad spend. Yan. So, katulad niyan, meron siya ulit, may default na ROAS si Google based sa learning niya dito sa campaign nito. So, recommendation niya is 79% yung target ROAS. So, siyempre si client, gusto niya para minimum na gusto niyang makuha sa'yo is 200% for every may babalik sa kanya, di ba? So, every spend niya. Pag binigyan mo lang siya ng, hindi, so, ano lang yun, break even lang siya pagka 100. So, gusto kong mag-maximize conversion value, target ROAS ko 200%. Si Google nga, nakita niya na yung algorithm, 79% nga lang yung kaya niya. So, anong mangyayari nun kung pipilit ko 200% ang gusto ko? Most likely, wala kang makukuha ang conversion. Kasi, pinipilit mo siya sa something na wala naman siyang data about it eh. Yun yung disadvantage nun. Ayan. Yun. Great point, Yes. So, may ano din siya. Since may logic siya na sinusundan. Alam mo yun? So, kaya minsan, kailangan mong isipin, kung gagamitin ko ba to, nakukuha ko na ba tong ROAS na to currently? Yun yung tanong mo sa sarili mo. Kung hindi mo siya nakukuha, tanggalin mo na lang. So, kung mag-maximize conversion ka na lang, huwag ka na mag-maximize conversion value. Yan.